Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at nagdihil lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang sakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian ng langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa buwan ng Agosto, ang magdiriwang ng ating misa ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Benny Tuason. Hari namin ay basbasan, pagkat siya'y iyong hinirang,
kahit isang araw lamang kapag nasa iyong bahay, daig ang 1,000 araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Muli natitipon tayo sa ngalan ng ating patron na si San Antonio de Padua. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin sa Kanyang pamamagitan at humingi pa tayo ng mga grasya, lalong-lalo na ang kasagutan o ang gamot sa ating dinaranas na pandemya. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundanawa namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit ano pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan.
Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marahil ay napapansin ng Panginoon ang kahinaan ng tao sa pagiging sakim. No? Sa katunayan, marami tayong salita sa patungkol sa ganyang ugali. No? Hindi sakim, ganid, buhaya, swapang. Diba? Iyan ay kaugalian ng tao na masyadong attached na attached, so kabit na kabit dito sa daigdig. At marahil yan ang napansin ng Panginoon kung kaya't sinabi niya na mahirap sa isang mayaman ang makarating sa kaharian ng langit at mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa karayom. Which to many of us is really impossible, di ba? Paanong papasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Pero ganun na lamang ang kahirapan ng isang mayaman na makarating sa kaharian. Dahil nga sa sobrang pagiging gahaman o yung attachment sa kanyang kayamanan. At yung kayamanan na sinasabi ng Panginoon dito, hindi lang ito yung yamang material. Meron man na magiging magiging sagabal sa atin para tayo makarating sa langit. Ito yung mga bagay na iniaalay ng mundo. So, andyan yung material na bagay, andyan yung kapangyarihan,
Andyan yung katanyagan at andyan din yung katalinuhan. At kung titingin tayo sa ating paligid, makakakita tayo ng mga taong ganyan. Na dahil sa kayamanan, dahil sa katalinuhan, dahil sa kapangyarihan, at dahil sa katanyagan, handa nilang ipagpalit yung kanilang pananampalataya. Sukdo lang yung pagkatao, ipinagpapalit. Nawawalan na ng hiya, di ba? Garapalan na nga ang pagkakamal ng ganitong mga bagay ng mundo. And that is what makes it impossible. That attitude of greed, yun ang nagsisilbing imposible para sa isang tao na makarating sa kariyan. Bakit? Kasi sabi nga ng Panginoon sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, siya lang ang dapat nating kagahamanan. If there's one thing we should be greedy of, we should be greedy of God. Maging sakim tayo sa Diyos. Maging gahaman tayo sa Diyos. Yung ina-apply nating kasakiman sa mga bagay ng mundo, i-apply natin sa Diyos. At sa Kanya lang. For, if that will not be the case, then, imagine mo, kung papasok ka sa karayong matang dami-dami mong dalahin, dahil dun sa mga dalahin na yun, mahihirapan ka talaga. But if you leave everything, di ba? Or you detach yourself from everything, then you can go inside. And it's a matter of faith, di ba? It's faith that will make us, or that will make it happen. Kung meron tayong tiwala sa Diyos, at hindi tayo nagtitiwala sa lahat ng bagay na ibinibigay ng mundo, then, that's very possible. Hindi naman niya sinasabi na, itakwil natin yung mga yan, yung kayamanan, relasyon, o namang mga bagay ng mundo. Parte yan ng buhay. But they should not be the most important to us. Di ba? Hindi yun ang pinakamahalaga. At dapat anumang panahon, lalong-lalo na sitwasyon na nakataya ang ating pananampalataya, sukdulan nga ang buhay. Di ba? Sabi ni San Pablo yan, walang dapat makapaghiwalay sa atin sa Diyos. And Jesus also told us that in John, in his gospel, in gospel sa Matthew, di ba? What does it profit a man if he gains the whole world? Whole world na. Imagine mo, nasa iyo na ang buong mundo. Wala ka pa ring gana, o wala ka pa ring profit, wala ka pa ring mahihita. If kapalit nun ay yung iyong relasyon sa Diyos o yung iyong magiging kapalaran sa Diyos. So, magandang paalala ito, At sana mapakinggan, lalong-lalo na ng mga namumuno, yung mga taong nagdidesisyon, At yung mga taong nakakasalumuhan natin araw-araw. It's not the time to be greedy, especially during this time. It's the time to be generous. It's the time to be charitable. We cannot really survive this pandemic alone, nor can we survive it, by one country alone. It has to be the whole world. Nakita nyo nga, hindi naman galing sa atin yung virus. Nanggaling sa isang lugar, pero sa isang iglap, damay tayong lahat. If that's the case, then the solution is also through all of us. And we should start, at ang umpisa niyan, ay tanggalin ang kagahamanan, kasakiman, kaganidan sa ating puso. At magsimula tayong mabuhay na kasama ang Diyos na nanalig sa Kanya. At ang lahat ay, sabi nga, ang lahat ay susunod. Kaya taglay ang matatag na pananalig sa makaamang awa ng Diyos at sa panalangin ni San Antonio, manalangin tayo. Ama, itinatalaga ang aming mga tahanan sa iyo. Isugo ang espiritu ng iyong anak sa kanila upang ang aming mga mag-anak ay magkaisa sa iyong pag-ibig. Isinasamo namin ito sa iyo ng buong tiwala. Yayamang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng panalangin ng aming patron, San Antonio de Padua. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, para sa mga obispo at mga pari, at sa lahat ng pamayanang Kristiyano
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng bayan, upang lagi nilang maunawaan ang kahalagahan ng buhay mag-anak na dito nakasalalay ang kinabukasan ng bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating pamayanan, upang pangalagaan at ingatan ang mga aral at simulaing Kristiyano ng mag-anak bilang dakilang pamana ng ating lahi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang mga pansariling kahilingan. Pinasasalamatan ka namin, Ama, na iyong pinagiging banal ang mga tao sa pamamagitan ng mga mag-anak. Loobin mo na sa aming mag-anak ay matuto kaming tularan ang dakilang mag-anak na ikaw ang Ama ng Jesucristong anak mo na Panginoon namin. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain nawa namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao tulad ni San Antonio ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyong espiritual, aking Jesus,
Nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ikaw ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na rin ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasa na naatasang tumuklas ng lunas at paraan upang mahinto ang pandemyang ito. Patnubayan ng mga doktor, nurses at mga health workers na lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas din namin ang mga nagdurusa para makamtanan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila at pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong para sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamyo kami sa iyong mahintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya mo kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog din kami sa iyong patnubay, mahal na Ina. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan at ipag-anya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maria, mapag-ambon ang mga Kristiyano. Panalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Panalangin mo kami. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.